Sa running naman, meron tayong lens na pwedeng gamitin or pwedeng tingnan to guide us sa ating mga training. Ito yung heart rate, mga heart rate zone natin, zone 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong pace na pwede nating i-calculate gamit ang VDOT calculator. For example, meron kang time trial na ginawa, 5K or fun run na 5K or 10K. Ilagay mo lang yung time mo dito. Tapos, calculate. Bale, magbibigay na siya ng mga paces or easy pace mo. Makikita mo na dyan. Tapos, marathon pace mo. Threshold, interval, yon. Makikita gamit ang VDOT calculator. Now, yung pangatlo naman na pwede nating tingnan is yung feel or RPE or rate of perceived exertion. Scale of 1 to 10 yan. Yung easy pace natin dyan is usually 3 to 4 lang. Yun yung easy pace. So, by feel. So, nararamdaman mo. Now, ideally, dapat mag-align yan. Itong tatlo. Sa ideal situation, dapat magka-align yan. Now, by the way, hindi ako coach ha. Itong mga bagay na binabahagi ko is based na rin sa mga natutunan ko habang andito ako sa running era ko. So, ideally, itong tatlong to magka-align. So, ang heart rate, magka-align sa pace, magka-align sa RPE. In ideal situation. Pero most of the time, hindi yan mag-a-align. Kasi yung heart rate natin, napakasensitibo yan. Sa init, sa stress, sa kulang sa tulog, sa mga emotional na nararamdaman natin. For example, merong nagkagalit or meron kayong away ng jowa mo, pwedeng tumaas yung heart rate mo. Tapos yung RPE naman, naaapektuhan naman yan kung iilang araw ka nang nagtitrain, you're training on tired legs, syempre, fatigue ka. Ang usual na easy pace mo, maaring dati-rate or before the days prior, maaring yung easy pace mo, magaan yung katawan mo, pero during that time, mabigat yung katawan mo. So, mahirap sa pakiramdam. So, yung RPE na aapektuhan. So, yun nga, hindi sila magka-align most of the time. Pero, ito yung practical take ko pagdating sa mga training gamit itong tatlong to. Pagdating sa easy pay or easy days ko, recovery days, saka easy run, zone 2, ang tinitingnan ko na tinitingnan ko lang is heart rate, saka ang aking RPE. Actually, pinakauna talaga is heart rate. Yung RPE, secondary. Yung pace, hindi ko tinitingnan. Saka kung naka-follow kayo sa Strava, most of the time, naka-8 lang yung pacing ko pagdating sa easy days ko. Kasi hindi ako nakabase sa pace pagdating sa easy days. Pagdating sa quality session or workouts, usually Wednesdays, ang pinagbabasehan ko dyan is pace or primarily pace talaga. So, meron akong ideal or meron akong target na pace na dapat ma-achieve. Pero, kung di naman kaya, base sa, for example, stress ako sa araw na yan, syempre nag-a-adjust din ako. Pero, meron talaga akong target na pace. For example, last Wednesday, ang target ko na pace is around 5:15 to 5:45. Pero, medyo mabigat yung katawan ko. Nag-adjust ako. Pero yun nga, dapat may target ako, pace yung pinakaunang tinitingnan ko. Tapos pangalawa is yung feel. So since yun nga medyo stress out ako, yung feel ko medyo mabigat, nag-adjust ako. Yung pinakahuli is yung heart rate. Bale, yung heart rate ko nagsisilbi na lang na limiter. Meron akong limit, 175 beats per minute. Beyond that, magiging mahirap na yung recovery or mas matatagalan yung recovery. So yun yung iniisip ko, recovery, kasi ang training para sa akin base sa mga sinusundan ko ng mga coaches is basically, yun nga yung sinabi ko dati is finding that balance between stimulus and recovery. Dapat yung stimulus is enough para makapag-create ng adaptation para yung base fitness ko mag-improve once na naka-recover yung katawan ko. Hindi ko siya lalaspagin. Kasi ang pinaka-aim natin dito sa running is to be consistent. Now, kung ang focus mo lang is one day, yung workout day mo, nagpo-focus ka, hero workout, bale, nilalaspag mo yung sarili mo para may maipost ka sa Strava. So, ang mangyayari, it will take you, sabihin na natin, 2 to 3 days para maka-recover. Ang mangyayari dyan,
the following na mga takbo mo, apektado. So instead na maging productive ka sa susunod na mga takbo mo, hindi ka ganun ka kondisyon. So hindi consistent yung magiging takbo mo. Hindi magiging sustainable kung magkaroon ka ng injury, or yun nga, yung worst case scenario, maging injured ka. So yun nga, dapat may limit din. Sa akin, 175. So yun, yung tatlong yun kung sa quality workout. Now, pagdating sa actual race, hindi ko na tinitingnan yung heart rate ko. Naturally, umaabot na yan ng 180, 190. 194 or 195 yata yung pinaka mataas talaga na recorded sa isang takbo ko. Ang tinitingnan ko is yung pace. Pero bago ako tumingin sa pace ko, ang pinaka talagang pinagbabasehan ko is yung pakiramdam ko, yung feel ko. For example, yung takbo ko is 10 kilometers. Pinapakiramdaman ko kung kakayanin ko ba itong pace na to na masustain all throughout 10 kilometers. So, for example, yung pakiramdam ko, pwede na to, kakayanin ko to. Tinitingnan ko yung pacing ko. Nasa 5 pala yung pace ko ngayon, or nasa 450 pala, or nasa 446. Ito pala yung feel na kaya kong i-sustain hanggang 10K. So yun yung technique ko. So sa actual race, hindi na ako masyadong concerned sa heart rate ko. Naturally, tumataas talaga yan kasi meron tayong adrenaline. Tapos mabilisan na yung takbo natin. So yung heart rate, wala na. Hindi. After ng run ko na lang yung tinitingnan kung ano ba yung naging heart rate ko. Pero sa actual race, wala. Ang pinagbabasehan ko is feeling, kung kakayanin ko ba, tapos yung aking pace. Para at least alam ko kung ano ba yung feeling ng pace na tinatakbo ko.